Padre Nuestro, sinaga namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming mga sa Padre sa Siyempre, ang pagkakilang namin, ang Padre sa pinamamit, sa Padre sa pinamamit, sa Padre sa pinamamit, sa Padre sa pinamamit, Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayo natitipon upang pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon sa ating pong pagdiriwang na banal na misa na itinatampok natin at ginugunita si Santa Escolastica. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Dahil sa pag-ibig, natututo tayo na ituwid ng lahat ng ating mga kamalian. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, humihingi tayo ng kapatawaran upang tayo maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito. Humingi tayo sa Diyos na kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya'y bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon na maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang malimong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng iyong alipin, O Panginoon, aming Diyos.
Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa dabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem ang lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus,
kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, inuutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi na isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maganda ang pag-atanghan ay nasusunod ng mga pangyayari ng sumulat ng ating mabuting balita na si San Marcos, na talagang pinakikita sa atin ang pakipagtalastasan ng mga iskriba at mga paresyo sa ating Panginoon Kristo, at mayroon pang konting pagbatikos sapagkat ang pinapaksa nilang pinag-uusapan ay tungkol sa customs and tradition. Napakarami sa iba-ibang mga kultura. Sa lahat ng kultura mayroon yan. Yan po ay mga minanang turo ng galing pa sa mga ninuno na pasalit-salin sa susunod na henerasyon. Halimbawa, sa ating po mga Pilipino di maayaalis, distinctively among Filipinos, yung magmamano ka sa inyong mga magulang o mga elderly, nagmamano, no, umaamin, ika nga. Yan ay isang napakagandang tradisyon ng mga anak sa paggalang sa kanilang mga magulang. Hindi ito sabihin ni ito yung mga minanang turo na dapat ganapin, gawin upang ipahayag ang paggalang sa mga magulang. Na dalagang dapat maging itong sumisimbolo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paggalang sa mga magulang. Minsan pa nga yung pag-amin na ito hindi naman pala ito very meaningful just to make it as a good service to the people around, di ba? Na bukal ba sa kalooban na tagang ang pag-amin na yun ay sumisimbolo na isang higit na batas na talagang gaganapin na ng mga anak sa kanilang mga magulang ang paggalang sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang katandaan. Minsan pa nga, amin tayo ng amin, pero wala naman tayong paggalang. Sasagot tayo sa mga magulang na pabalang-balang, walang paggalang at talagang minsan hinamumuhian ng mga anak ang kanilang mga magulang at ano pa man, pero nakasaad sa 10 utos ng Diyos, igalang mo ang inyong mga magulang. At ito yung binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, masyado kayong sumutupad at talagang kada letra ng minanang turo ay ginagawa ninyo, pero nalilimutan naman ninyo ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya ang kanilang susunod ay utos ng Diyos na binigyang daan ni Moises sa mga Hudyo, sa mga Israelitas, upang ipahayag ito ang alituntunin ng Diyos. Pero nananaig sa mga Hudyo ang kanilang mga minanang turo na dapat ito'y ganapin. At sabihin ni Kristo, tapat kayong sumusunod sa mga utos ng inyong mga ninuno, pero hindi naman ninyo tapat na sinusunod ang utos ng Diyos. Sapagkat maraming napapansin ng ating Panginoon Kristo, maraming sa napupuna, na talagang marami mga taong lumalabag sa 10 utos ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Mandi, pwede natin sabihin, hanggang sa kasalukuyan, may pagsunod ba sa lahat ng 10 utos ng Diyos? Halimbawa, huwag kang magnakaw, di ba? Maraming masasabi sa ganitong mga bagay. Kaya ibig sabihin,
may pagpapahalaga ba tayo sa utos ng Diyos? At nasa gayon, ito ang nakaugnay sa ating mga minanang turo na hindi maiaalis sa panumabagay na ito ay nakaugnay sa 10 utos ng Diyos, nakaugnay sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, na higit sa lahat na ito ang magiging simula at pamamaraan para makatupad tayo at tunay tayong sumunod sa kanyang mga utos. Kaya itong puntos na ating Panginoon Kristo, minamasama ba niya ang minanang turo? Hindi. Kung hindi pinapaalalahanan na kung paano masusi nilang sinusunod ang utos ng mga ninuno nila, gayon din ang kanilang katapatan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi nakikita natin Panginoon Kristo na maraming magginagawang paglabag ang mga Hudyo sa 10 utos ng Diyos. At heto ngayon, pinangangalandakan nila sa mata ni Jesus at sa kanyang harapan ng kanyang mga alagad ay hindi sumusunod sa mga turong ninuno, sa mga mga turo ng kanilang mga ninuno, na magugas na kamay muna bago kumain, o may mga ritual po pamamaraan para ganapin nila ito. Hindi basta lang magugas ng pinggan, pero nakaugnay ito sa kanilang natawag na ritual, spiritual way of doing, spiritual way of washing the hands, spiritual way of cleaning the plates, and so on and so forth. Kaya ibig sabihin, maraming minanang turo at ginawa itong isang ritual o spiritual way of doing how to wash your hands, di ba? Pero talagang to the letter, talagang mahigpit na sinusunod ito. Hindi dapat itong pasubalian, hindi dapat itong iwaglit o alisin. Mamanda kayo, sisitahin kayo ng mga eskriba at mga Pariseo, tulad nitong sinasabi sa ating mabuting balita na napakaganda ang paglalahad sa panulat ni San Marcos. Kaya ipinapahayag sa mabuting balita ang mga bagay nito. Una, dakilang pag-ibig ng Diyos, mabibigyan ng pagpapahalaga sa pagsunod sa utos niya, sa 10 utos ng Diyos in particular, na talagang ang lahat ay pinagtitibay natin. Sa pagsunod natin nga sa utos ng Diyos, bubukal ang pinakamalaga, ang dakilang buhay sa pag-ibig sa Diyos. At pagkatapos, sapagkat may batas ng pag-ibig ng Diyos na binibigyan halaga ni Jesucristo, hindi natin inaalis ito na tayo maging bahagi ng pag-ibig sa sambayanan, sa pagtulong sa sambayanan at maging kaisa sa pagpalaganap na dakilang pag-ibig na ito sa ating kapwa. Kaya pinahayag, oo, may dakila kong pag-ibig sa Diyos, pero paano ko ito maipapakita kundi ang dakila kong pag-ibig sa aking kapwa? Kaya napakahalaga itong mga ganitong mga alituntunin. Oo, ito'y batas ng ating mga ninuno. Alalong bagay, ito rin ang batas ng Diyos na palagi nating pinapahalagahan at isinasabuhay. Heto ang pagdiriwang ng banal na misa at tayo pinapaalalahanan natin ang bawat isa galing sa Diyos. May respeto tayo sa ating mga customs and tradition, minanang turo natin sa ating mga ninuno, sapat ito'y nagbubunso, nagiging daan sa masusi nating pagpapahayag sa pagsunod sa kautusan. At itong kautusan ng pag-ibig above everything else, nagiging mahalaga sa buhay natin, lalong-lalo na sa buhay ng ating kapwa na nangailangan ng ating pagkalinga ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga banalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa atin upang masunod natin ang kanyang kalooban na may kautosang binabanghay, pinapahalagahan, kalinsabay din ang ating mga minanang turo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno ng ating simbahan naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo
at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makumundong istruktura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway wag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga may hirap na ating kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakatulungan mo kami sa larangan ng pag-ibig na napakahalaga ang aming mga minanang turo upang ito'y lalo naming pagbutihin at alayugnay na may higit pang bibigyan ng pagpapahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan. Patuloy na pagpapala ang hinihiling namin, lalo na sa iyong mga paggabay upang manatili kami sa kabutihan kabanalan ng buhay. Nababatin mo kung tinitibok na aming mga puso, ang aming mga hangarin upang iyong pagtulong ay maging masagana para sa aming kapakanan. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa iyong Ama sa magitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunta namin ang dalagang si Santa Scholastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay napapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon, dito na rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamataya at muling pagkabuhay ni iyong anak at niyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Scholastica na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay ang pagtitibay natin ang kautusan sa mga minanang turo upang maging karapat-dapat din tayo sa patuloy nating pagtunghay sa batas ng Diyos na nagbibigay halaga at kahulugan sa dakilang niyang pag-ibig para sa tanan. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon ang Ama namin. Sundin
sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Yesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapala na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, kunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin ngayon sa banal na pagkikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Scholastica upang tangi ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa katapatan sa buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusun po natin ang pagtatanghal sa kabanabanalang sakramento sa altar at sa ating panalangin sa pagtatanod na ito. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating banal na gawain. My work is easy because I use ClickUp. Here's Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo at pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang sa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Documentum, novo cedat,
Donde cielo prestitisti ei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tui memoriam reliquisti tribue quesimus iteris corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba